O dumako ho tayo mga kababayan. Saan po? Eto, magandang topic to. No, medyo malalim-lalim ng konti ito mga bossing, no? Eto ho kasi mga bossing, yung pangatlo ho nating topic, saan ba yun? Eto, 9 na buwan ho mga kababayan, makalipas, no? May inireveal sa House hearing ho. Ayan. Chinese national recruited to PCG auxiliary, mga bossing. Kumbaga ho, magiging reserve ng PCG. Ayan ho, no? Sabi ko, bakit lumagpas sa mata natin to? Bakit hindi masyadong naibalita ito? Siguro may mga balita na mas maiinit ito nung panahon na ito po ay hinihiring, mga kababayan. Basahin ko lang pong mabilis ha. House hearing reveals Chinese national recruited to PCG auxiliary. No? Oh, Chinese ha, mga kababayan. Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant, Philippine Coast Guard. Oh, Manila, Philippines. The Philippine Coast Guard, PCG, previously recruited Chinese national. Ito ho ay panahon daw po, mga kababayan, sa pagkakaintindi ko, ng Pangulong Duterte, mga bossing. No? Dati pa naman ho, panahon pa lang po nila dating Pangulong Noynoy Aquino, may problema na ho tayo sa West Philippine Sea, mga bossing. Ano po? Ngayon, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, hindi ba man lang nila naisip na sige, mag-recruit tayo. Okay, pati yung mga Chinese. No? Hindi ho ba nila naisip, mga kababayan, na posible na kung sakali na mga Chinese national, yung maging Philippine Coast Guard, auxiliary, mga bossing, maging espiya ho. No? Mas lumala ho ang problema sa West Philippine Sea. Kasi yun ho ang nakikita ko doon, mga boss. Hindi naman po, no, racist sa mga kapwa natin Filipino-Chinese. Hindi naman po racist sa mga Chinese na gustong maging PCG sa Pilipinas. Kasi ubra naman ho, mga kababayan Ubra naman po, mga bossing, yung ibang mga nasyon, no? Wala pong problema. Kaya lang po, sa kinakaharap natin sa West Philippine Sea, siguro kahit papaano, maaari na magkaroon muna tayo ng exception sa mga Chinese. Pagdating ho, dyan sa na yan, sa portion na yan, mga kababayan. Bakit ho? Dahil alam naman natin, dati pa ho, na ang China, mahilig pong magtatanim ng mga espiya. Paano ho? Kung ang mailagay dyan, as a reserve, no? Espiya ng China, mga bossing, kawawa na naman tayo. Di ba? Pakinggan nyo ho itong video ni Congressman Barbers, mga kababayan. Mother of... Ito, aatras ko lang ho ng konti, interview sa kanya to Ito, related din ho ito dito sa pagpayag na magkaroon ng PCG. No offense po, Sir Mark. May dugo akong Chinese pero made in the Philippines po ako. As a legit. Sabi ni Sir Robbie Yun nga po ang sa atin. Ako ho, naniniwala doon sa mga kapatid natin na mga Chinese Filipino. Di ba? Filipino-Chinese. Na kumbaga, hindi nila iisipin. Naku, napaka-racist naman ng Pilipinas. Pwede naman kahit ibang nasyon. No? Pwede naman kahit ibang nasyon. Bakit pag Chinese, ganito? Dahil po, matagal na tayong may komplikadong posisyon with China, lalo na ho dyan sa West Philippine Sea, mga boss. For their country. How do they know for sure, Congressman? Yeah, well, in the first place, how would he know that they're not spying on us, di ba? So I think it's a matter of looking into the reason or the logic behind recruiting Chinamen or foreigners into the auxiliary of the Coast Guard. Mga foreigners, pwede po, mga bossing. Uulitin ko.
maaari po, no, baka may magsabi, "Oy, Mark, pwede naman mga ano eh." Kaya lang dito po sa posisyon natin, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, lalo na po sa kalagayan ng China at ng Pilipinas. Siguro ho kahit papaano bigyan natin ng exception, no? Na sa parteng ito, kahit nasabihin na pwede yung foreign national, wag muna ang China. Upang sa ganun, mapangalagaan natin at masigurado natin, mga boss, yung ating kaligtasan. Alam nyo naman, ang mga Chinese, mahiling magtanim ng mga espiya, diba? Kaya nga nandyan yung mga ano tawag dito? Yung mga Alice Go. Diba? Sabi ni Jimmy Berhel Esteban, buhay pa, di ka persilapid na program ka na niya at China PCG. Kaya na-infiltrate ang Navy natin. Sabi ni Jimmy Berhel Esteban. Tuloy natin tong kay Barber. No, and this goes beyond just recruitment kasi we have an issue with the Chinese government, and here comes the Coast Guard recruiting China men appearing to be or representing themselves to be concerned about the Philippine Coast Guard. So Yun na nga ho ang sinasabi natin, mga bossing. Kunyari, let's say ilagay na lang ho natin dito. Sige, yung reserve ginamit na, no? Yung reserve ginamit na, hindi natin akalain na mga espiya pala yun. Ano sasabihin? Pagpapasok na yung mga kasamahan nila, pag mag-iikot na, mag-i-spy na sa Pilipinas, sige, pasok lang. No? Kasamahan namin yan eh. Sige lang, espiyahan nyo lang ang Pilipinas. Di ba? Maaari silang makapagbigay ng impormasyon ho, mga bossing, sa China. At kalugihan ho natin to, mga kababayan. Sabi ni Jean Michael Harin, first time live, more power sa inyo. God bless. Salamat, Sir Jean. Tuloy. why? That's a big question there, Carmina. No, that's actually what I wanted to ask you as well. How does that make sense that despite what is happening in the West Philippine Sea, the maritime situation there, that the PCG recruited foreign nationals to be part of their auxiliary service? How does that make sense? Yan na nga yung sinasabi natin ho, mga bossing, no? Siguro maiintindihan naman po nung mga Chino na gusto talagang tumira na sa Pilipinas, no? Kaya pinagbabawalan o kaya isinaisang tabi muna yung mga Chinese sa larangan ng PCG Auxiliary kasi merong namumuong alitan o merong namumuong hindi pagkakaintindihan ang bansang Pilipinas at ang China, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Panigurado ho, mga kababayan, mas maiintindihan ng mga kapwa natin Filipino-Chinese na hindi sila mag-iisip na napaka-racist naman itong mga to, bakit hindi sinama yung Chinese? Samantalang pwede naman ang mga foreign national. Di ba? Kahit pa paano, sana naman may exception. Di ba? Hindi. Biruin mo. Ang kaalitan o ang kainitan natin, China. Tapos yung mga reserve natin, mga Chinese. Ano na? Does it make sense to you? It doesn't make sense. It doesn't add up to Carmina. Imagine we're having some sort of a tricky, let's call it a tricky issue between the boundaries of the Philippine government, the Philippine territory, and the Chinese claiming to be encroaching, or Chinese Coast Guard encroaching over the Philippine territory. So now, pagka nakikita na nila yung barko ng China, kung sakali, no, makapag-pasok ho ng mga diyan, espiya ng mga incheck, no. Sige, pasok lang kayo. Pasok lang. Ako na, Chief, ako na magbabantay dito. No. Okay na to, yung reserve, inilagay doon sa reserve. Chief, ako na magbabantay dito. Tulog na po kayo. Pagtulog ni Chief, pasok na. Ay, Diyos ko po, Lord.
Alam niyo ho, kung nakita ko siyam na buwan makalipas itong usapin na ito, malamang na-vlog ko na ho eh. Ang tagal eh. Siguro naisip ko nga sa sarili ko, siguro siguro nung panahon na ito ay hiniring po, no? At nung panahon na may nagsalita about dito, may mas malalaking issue. Oh, and then here comes the Coast Guard, who's supposed to be the frontliners in protecting the territorial boundaries of the country, suddenly recruiting from China, who's Katawa-tawa ho ang Pilipinas, mga kababayan, ano? Ay, nako. Tapos ang ating vice-presidente, idagdag pa ho, mga kababayan, ang ating vice-presidente, no? BP, ano po ang masasabi mo about sa West Philippine Sea? No comment. Bakit hindi? Yung simpleng comment lang ho, no? Sabi ni Tulong, hindi trabaho ng vice-presidente ang magkomento about sa West Philippine Sea. Kahit anong pilit mo, BP, bilang Pilipino lang po, ano ba comment mo sa West Philippine Sea? No comment pa din. Dahil hindi po talaga pwede. Malabong magkomento. Kapag nagkomento yan ng pro-Pilipino na sinabi niyan, amin ang West Philippine Sea, baka naman po managot kay Xi Jinping, mga kababayan. No? Kapag naman sinabi niyan, sa China, ang West Philippine Sea, yari naman po yung 2028 na kandidatura. Kaya, mas okay para ho sa kanila yung no comment, mga bossing. No? At least no comment, ang Pilipino, nakatanghod lang. Bakit kaya no comment ang vice-presidente? Kaso, malas ho nila, mga boss. Meron pong mga social media, meron pong mga nagpapaliwanag, meron pong mga nag-aanalisa kung bakit ganon, kung bakit ganyan, ano ang basa doon sa sitwasyon, bakit hindi makapagkomento ang vice-presidente. O, nagkakaroon ho ng idea ang mamamayang Pilipino. Mga bossing, biruin mo, no? Putliner natin, Chinese, versus China. Actually probably are just interested to look at what is the capability of the Philippine Coast Guard, maybe how many personnel does the Philippine Coast Guard have, or perhaps even the military equipment of the Coast Guard. So it doesn't make sense. I don't know. Is he saying? Ano daw sabi? Ka-inspired vlog. Gawin nyo munang presidente si BP Sara vloggers na tanso. Hindi ko naintindihan yun Kami, gagawin namin. Kasi tanso ang tawag ng mga DDS sa amin. Di ba? Tapos gagawin nyo munang presidente si BP Sara vlogger na tanso. Medyo nalito ako dun Bakit namin gagawin presidente si BP? Alam namin na nahihirapan na kayo ipagtanggol amo ninyo. Tagilid na kayo. Tagilid? Ano daw? Tagilid? Anak ng tinapa. Naka-attend ka na doon sa EDSA ninyo? 17 yung pumupunta. Yung mga vlogger nyo, nag-aaway-aaway pa. Tapos sasabihin mo, gawin nyo munang presidente. Ay, Diyos ko. Akala ko mga kababayan, makakatagpo na tayo ng isang DDS na kahit papaano, makakasabay sa talakayan natin. Yung pala, nahilo lang ako, mga bossing. Gawin nyo munang presidente, si BP sa... Ayaw nga namin. No? Eto nga pagka-vice-presidente, nagre-reklamo na kami. Tapos gawin pang presidente. Ano ba naman yung mga DDS? Janelle Vanderhurst, shout out sa iyo. Ayusin mo yung statement mo. Boss, dalawa pa kayo nung SME mo dyan. Pagka ganyan, yung inyong mga sasabihin, mababas kayo. Baka mamaya hindi pa sanay yung mga puso ninyo na mababas. Baka mamaya
atakihin pa kayo dyan. Aayusin nyo. Sisiguraduhin nyo na yung itatype nyo, maiintindihan namin. Diba? Hindi talaga magkokomento si Sara kasi may sikreto ang China at Digong. Mga tuta ng China. O, mag-ama na yan. Kagaya niyan. Simpleng-simple. O, diba? Naintindihan na maigi.